Minsan tinanong ni Taeyong ang kanyang guro kung bakit niya nais matutunan ang Egyptian Jain. Sinabi ng kanyang guro na wala siyang dahilan para magtagumpay sa Budismo dahil isa siyang sekular na tao. Sinabi ni Taeyong sa kanyang guro na kung kaya niyang maging mas malakas kaysa sa iba, nais niyang matutunan at maunawaan ito. Galit na tinawag siyang hanggal ng kanyang guro dahil mali ang kanyang pagkaunawa sa turo ni Buddha, sapagkat hindi kailanman itinuro ni Buddha na maging mas malakas kaysa sa iba. Ngunit binaliwala ni Taeyong ang mga salita ng kanyang guro, sapagkat para sa kanya, ang logika ng mundo ay kailangan mong manalo upang maging malakas, at maging malakas upang manalo. Hindi nasiyahan si Taeyong sa kanyang natutunan bilang isang sekular na disipulo, at hindi siya tumigil sa pagsisikap na maging pinakamahusay sa mundo. Kaya mula sa pundasyon ng Shaolin, naabot niya ang rurok ng kanyang sariling sining ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng madugong pananaliksik. At iyon nga ang Shangwang Feast. Si Kane ay napansin na ang aura na iniimasa ni Taeyong ay ang sa isang tunay na master. Naalala niya ang kanyang guro, at sinabi sa kanya na ang mundo ng martial arts ay puno ng mga taong mas malakas kaysa sa kanya sa bawat hakbang. At ngayon, nakaharap niya ang isang tao na kinikilala niya bilang isang ganap na malakas. Pagkatapos ng matagumpay na pagtaas ng lakas, determinado si Taeyong na pagpira-pirasuhin si Kane, sa kabila ng kanyang paglakas si Kane ay hindi natatakot. Dahil hindi kino-consider ni Kane sa si Taeyong ay isa sa pinakamalas na nabanggit ng kanyang master, kaya't iniiwasan niya ang mga atake ni Taeyong. Sa mga oras na yun tumatagaktak na ang pawis ni Taeyong. At hindi siya makapaniwala na nakakayanan ni Kane ang umiwas sa lahat ng kanyang pag-atake. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay hindi inaasahan. Direktang sinuntok ni Kane ang sikmura ni Taeyong kagaya ng ginawa niya sa iba. Hindi makapaniwala si Taeyong na may isang malalim na kaalaman sa martial art world na makakaharap niya ngayon. Ngunit ang clumsy technique na puno ng flaws na pinakawalan niya ay talagang nakakamangha sa pagpapakawala ng kanyang mantle fist. Na para bang na-perfect niya sa kanyang buong pag-insayo. Kaya tanong ni Taeyong sino ang halimaw na kaharap niya. Napaluhod si Taeyong sa sakit, ngunit hindi siya nilubayan ni Kane. Hinawakan niya ang ulo ni Taeyong at inuntok niya sa kanyang tuhod. Ang kanyang noo para magdulot ng matinding tama, direkta sa mukha niya, at agad siyang nawala ng malay. Pagkatapos ng ilang minuto, nagising si Taeyong at ang mukha niya ay mukhang bagbog na parang kinagat ng pukyutan. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Ang tanging naaalala niya ay ang pagsubok niyang gamitin ang Shangwang Heaven-Splitting Feast kay Kane, ngunit na-counter niya ito. Akala niya nananaginip siya, dahil hindi niya akalaing ang isang master ng Shangwang Feast ay matatalo ng isang taong napakabata, kaya sinubukan niyang tumayo. Ngunit sa kanyang gulat, nagsuka siya ng malaking dami ng dugo. Sinabi ni Kane na mas mabuting huwag na siyang magpilit dahil may mga restriction siyang inilagay na sisir sa kanyang kalusugan kung magkamali siya ng kilos. Sinabi niya kay Taeyong na ang restriction ginamit niya sa kanya ay ang palaging ginagamit ng kanyang guro tuwing sinusubukan niyang tumakas. Nabigla si Taeyong at tinanong, anong klaseng mga panlilinlang ang ginamit mo? Ang mga restriction ay hindi basta-basta magagawa ng kahit sino, lalo na sa katawan ng isang master tulad ko. Pero interesado si Kane sa kanyang katapangan. Pagkatapos ay pinilit niyang tapakan ng malakas ang dibdib ni Taeyong. Sinabi ni Kane na may isang bagay siyang maling pagkaunawa noon. Sinabi niya kay Taeyong na hindi siya kasing bait ng kanyang itsura, dahil tinermente siya ng kanyang baliw na guro sa buong buhay niya. Kaya kung maaari, mas mabuti pang huwag niyang galitin si Kane. Pagkatapos, inalis ni Kane ang kanyang paa sa dibdib ni Taeyong. Nang maglaon, tinanong ni Taeyong si Kane, ano ang gusto mo? Ngumiti si Kane dahil ngayon siya naman ang tinatanong. Sinabi niya, mula ngayon, akin ka na. Nagulat si Taeyong, naisip niyang may kakaibang pagkagusto si Kane sa mga lalaking may maskuladong katawan. Ilang oras ang lumipas sa mansyon ng Jacob. Sina Ziam at Sheikh ay nagplano ng isang sikretong pakana. Nag-uusap sila tungkol sa pakikipagnegosasyon kay Taeyong upang makuha ang Blood Demon at alamin ang sikreto ng pag-absorb ng enerhiya. Nakita nila ito bilang isang magandang kasangkapan sa pakikipag-usap, dahil ang sikreto ng pag-absorb ng enerhiya ay isang bagay na labis na ninanais ni Taeyong. Sinabi ni Chum na sigurado siyang si Taeyong ay isang taong handang ibenta ang kanyang kaluluwa, kapalit ng pagiging isa sa 10 pinakamahusay na martial artist. At ang pamilyang Jaco ay handang bilhin ang kanyang kaluluwa.
Sinabi niya, kung makakakuha tayo ng list ng isang asong pang-hunting na nasa top 10 na antas at malinis ang daraanan sa unahan, magiging malapit na tayo sa pagiging pinuno ng alyansa ng mga marangal na pamilya. Ang kanilang mga plano at pakana ay nagiging mas may sensin na, ngunit wala silang kaalaman sa mga darating na mangyayari. Biglang may nag-anunsyo na bumalik na si Taeyong. Ngumiti si Shake dahil mukhang nakuha na ni Taeyong ang Blood Demon Essence. Kaya't lumabas sila upang salubungin si Taeyong. Nagulat sila nang makita ang bagbog na mukha ni Taeyong. Kaya tinanong nila, anong nangyari? Ngunit hindi sumagot si Taeyong. Sa halip, sinabi ni Taeyong na mula ngayon, napagpasyahan niyang kunin si Kane bilang kanyang disipulo. Pagkatapos ay magalang na sinabi ni Kane, ako si Kane Chon, pakialagaan niyo ako, mga nakatatanda. Ngunit hindi natuwa si Chief Chom tungkol dito dahil mukhang naungusan sila. Balik tayo sa oras bago sila dumating sa Gigabyte. Sinabi ni Kong kay Taeyong na dapat siyang maging kanyang disipulo dahil natural na sanhi ito ng isang tao na natalo. Bukod dito, hawak niya ang buhay ni Taeyong sa kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Taeyong na ginawa niya ito upang kailangan niyang tumanggap ng Chomgong Web Blood Extraction mula sa kanya isang beses sa isang buwan kung hindi ay mamamatay siya. Ngunit tumawa ng malakas si Taeyong. Sinabi niya kay Kane na pwede na siyang patayin ito. Pagkatapos ay sinabi niya, maaaring hindi mo alam ito dahil nakatago ka sa bundok. Ngunit ang pangalang, Taeyong, ay kilalang kilala, nasa ilalim lamang ng top 10 na mga martial artist sa mundo. Kaya't walang paraan na aasahan mong magsilbi ako sa isang batang katulad mo para lang mapanatili ang aking buhay. Idinagdag pa niya, ang pagkamatay sa kalye ay mas marangal na wakas para sa isang martial artist kaysa maging katawa-tawa. Sinabi ni Kane sa kanya, kayo mga martial artist ay talagang kakaiba. Pinapahalagahan niyo ang inyong mahalagang buhay ng mas kaunti kaysa sa walang kabuluhang pangalan, pero nauunawaan ko kung paano mo nararamdaman yon, dahil sino ba ang may gustong masira ang pangalan ni Taeyong, kahit na gawin kang disipulo ko dahil kailangan ko ang iyong pangalan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Taeyong na maaari niya siyang palakasin, kaya dapat niyang isaalang-alang ang kanyang alok. Sa kampo ng Jaco, galit na galit si Chom Chief sa katotohanan na pinili ni Taeyong si Kane bilang kanyang guro. Akala nila na si Taeyong ay isang mahina na umaasa lang sa lakas, pero nagkamali sila na hindi niya ginamit ang kanyang utak. Sinabi ni Shake na ngayon na si Taeyong, na malapit ng mapabilang sa top 10 na martial artist, ay nakakuha ng batang disipulo na lumulunok ng Blood Demon Essence, at sa kanyang pangalan at sa Changwang Feast, kaya niyang magtayo ng sarili niyang pamayanan. Galit na pinukpok ni Chom ang mesa dahil sa pagtaas ng kapangyarihan ni Taeyong, dahil sila ay magiging parang mga asong humahabol sa manok at ang kanilang plano na atali siya ay tuluyang mawawasak. Sinabi ni Shake sa kanyang ama na may natitira pang paraan para makalabas sa sitwasyon. Ang tinutukoy niyang paraan ay agawin ang disipulo ni Taeyong at umaasa silang hindi siya tapat na tagasunod. Sa isa pang eksena, sa loob ng isang lumang kahoy na bahay, nagmemeditasyon si Kane bago siya tinawag ng isang tao mula sa labas. Sinabi ng taong yun na nais ni Shake na makita siya sandali at gusto siyang makipagkita. Naisip ni Kane, bakit gusto niya akong makausap ng mag-isa? Mukhang may binabalak siyang masama. Kaya't sumunod siya sa taong tumawag sa kanya upang makipagkita kay Shake at sa parehong oras, nakita sila ni Taeyong na umaalis. Galit siya dahil sa mga traidor na mga tao sa pamilya Jacob. Pagdating nila sa mansyon ng Jacao matapos maglakad ng ilang minuto, tinanong ni Kane si Shake kung bakit siya pinatawag ng hating gabi. Idinagdag ni Kane, Shake, huwag mong isipin na matutuwa ang aking guro sa ganitong klaseng pagpupulong. Naisip ni Shake na si Kane ay tiyak na tapat para sa isang taong hindi pa man lang naging disipulo ng isang araw. Sinabi niya kay Kane na magiging diretsahan siya dahil wala siyang masyadong oras. Sinabi ni Shake kay Kane, sa halip na mag-training kay Taeyong, bakit hindi mo subukan ang Jaco family? Nagulat si Kane at sinabi, pero napili ko na si Taeyong bilang aking guro. Sinabi ni Shake sa kanya, alam mo rin na kahit na si Taeyong ay isang master, wala siyang matibay na pundasyon o kapangyarihan. Sa madaling salita, kahit na maging disipulo ka niya, walang sino man sa mundo ng martial arts ang makikilala ka. Tumugon si Kane, ang aking guro ay isa sa top 10 na martial artist, kaya't sa antas ng kanyang kakayahan, sapat na siyang malakas upang suportahan ako. Ngunit sinabi ni Shake kay Kane na siya ay masyadong inosente kung iniisip niyang ang kakayahan lamang ang mahalaga, kahit pa ang isang tao ay top 10 martial artist o malapit na. Wala talagang nagtatagal magpakailanman,
Ngunit ang tanging bagay na maaaring magtagal ay ang sect, isang pamilya na may mahabang tradisyon at reputasyon, na kalaunan ay magbubunga ng mga top 10 martial artist. At iyon ang lakas ng isang prestihiyosong pamilya, tulad ng Gigabyte. Sinabi ni Sheikh kay Kane na ang pamilya Gigabyte, na may malaking impluwensya sa buong mundo ng martial arts, ay magiging malakas niyang suporta, at sigurado siyang hindi pa lubos na naabsorb ni Kane ang Blood Demon Essence. Nagulat si Kane sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay tinanong niya, ibig bang sabihin ito na ang pamilya Gigabyte ay may paraan para maabsorb ang Blood Demon Essence? Tumugon si Sheikh, oo, ang Blood Demon Essence ay nilikha ng mga demonyong tinawag noong Great War of Justice. Ang Martial Alliance na sumupil sa mga demonyong ito ay nagsaliksik din ng paraan upang malikha ang Blood Demon Essence at ang lihim na teknik upang matuklasan ito. At ngayon, ang pamilya Gigabyte ay nakuha na ang teknik na yun. Habang nagsasalita siya, dumating si Taeyong. Sinabi niya kay Sheikh, napaka-interesante ng kwentong yan. Totoo bang ang pamilya Gigabyte ay may teknik upang maabsorb ang Blood Demon Essence? Sumagot si Sheikh, pwedeng totoo yun. Ngunit tumugon si Kane, oo, guro, narinig ko ito ng malinaw sa sarili kong mga tainga. Natanto ni Sheikh na nilagay siya ng dalawang ito sa isang patibong, at wala siyang magawa tungkol dito. Sinabi ni Sheikh kay Taeyong na huminahon at makinig sa kanyang paliwanag, ngunit sumigaw si Taeyong, tumahimik ka, bastos. May awtoridad akong ibinigay ng alyansa upang magsagawa ng investigasyon, kaya't inaaresto kita ngayon mismo para sa pagsasabuatan kasama ang mga demonyo. Sinubukan pang magsalita ni Sheikh, ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Taeyong. Pagkatapos ay sinabi ni Taeyong kay Sheikh, paano napunta sa iyong mga kamay ang Demon's Code Secret Manual kung ikaw ay nakipagsabuatan sa kanila noong panahong yun? Natanto ni Sheikh na siya ay nagkamali dahil nahuli siya ng tamang kamay. Tinanong ni Kane, guro, kung maaari kong itanong, ano ang parusa sa isang taong nakipagsabuatan sa mga demonyo? Sumagot si Taeyong, syempre, kamatayan. Hindi makapagsalita si Sheikh dahil wala na siyang maisagot. Tinanong ni Kane si Taeyong kung may awtoridad siya na magsagawa ng pagbitay sa lugar dahil siya ay isang inspector. Sinabi ni Kane na may masamang hangarin, hindi lamang siya nakipagsabuatan sa mga demonyong kulto, sinubukan din niyang paghiwalayin ako at ang aking guro gamit ang mapanlinlang na dila, kaya sa tingin ko'y nararapat lamang na bitiin siya kaagad upang maiwasan ang anumang banta sa hinaharap. Hindi makapaniwala si Sheikh sa kanyang narinig. Nagtaka siya, gaano pa kaya nila balak siyang itulak sa sulok? Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng ilang sandali, kaya inisip niya na inaasahan nilang lumuhad siya at magmakaawa tulad ng isang aso, ngunit lumapit si Kane. Sinabi ni Kane kay Sheikh na siya ang magsasagawa ng pagbitay sa ngalan ng kanyang guro. Maging si Taeyong ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig dahil ang pagbitay kay Sheikh ay naiiba sa kanyang nabanggit kanina, ngunit wala siyang magawa dahil siya ay nagtatrabaho para kay Kane. Sumigaw si Sheikh, paano mo nagawang lapastanganin ako? Ako si Sheikh ng pamilya Gigabyte, ang panganay na anak ng pamilya Gigabyte, at magiging tagapagmana sa hinaharap. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, sinuntok siya ni Kane ng diretso sa mukha. Maging si Taeyong ay hindi inaasahan ang ganoong hakbang ni Kane. Nawala ng malay si Sheikh dahil namatay siya nang hindi man lang nakalaban sa ganoong antas ng pag-atake. Kaya't sinabi ni Kane na hindi karapat-dapat si Sheikh na maging tagapagmana ng kanilang angkan. Sinabi ng mga mandirigma ni Taeyong na dapat nilang pinatay si Sheikh dahil nakuha na nila ang kanilang nais, ngunit sinabi ni Kane na kailangan nilang alisin ang anumang banta sa hinaharap dahil kung pababayaan nila siyang mabuhay, hindi nila alam kung kailan sila susukluban ng traidor na bastos. Idinagdag ni Taeyong, kahit na, pinatay mo ang panganay na anak ng pamilya Gigabyte. Paano mo lilinisin ang gulong ito? Na-disappoint si Kane kay Taeyong. Nagmamadali si Kane at tinanong si Taeyong kung natatakot siya sa pamilya, ngunit sumagot si Taeyong, paano mo nasabi yan? Sinabi ni Kane na ang pamilya Gigabyte ay isang prestihiyosong pangalan, gaya ng sinabi ni Sheikh, ngunit ang pangalan ding yun, na dapat ay kanilang lakas, ay maaari ring maging kanilang kahinaan. Tinanong ni Kane si Taeyong kung nauunawaan niya ito, at tumugon si Taeyong, nang oo, maaari nilang ipagkasala hindi lamang ang pagpatay kay Sheikh, kundi pati na rin ang buong pamilya Gigabyte dahil sa pakikipagsabuatan sa mga demonyong kulto. Sinabi ni Kane, eksakto, pararatangan natin sila hindi lamang ng pakikipagsabuatan sa mga demonyo kundi pati na rin ang monopolyo sa lihim na teknik para sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Blood Demonic Essence.
Idinagdag ni Kane, ano sa tingin mo ang mangyayari kung iulat natin ito sa alyansa? Kahit isang bulong-bulungan tungkol sa kanilang pagkakasangkot ay sisirain ang reputasyon ng pamilya Gigabyte, at para sa pinuno ng isang prestihiyosong pamilya, iyon marahil ang pinakamalupit na senaryo. Sinabi ni Taeyong na kahit natama siya, nawalan na ng anak si Chom Jacko, kaya bilang isang ama na nawalan ng tagapagmana ng kanyang pamilya, ang kanyang natural na reaksyon ay maghanap ng paghihiganti. Sinabi ni Kane sa kanya na ang tinatawag na tagapagmana sa hinaharap ay may halaga lamang kung ang pangalan ng pamilya Gigabyte ay napanatili, kaya tinanong niya si Taeyong kung nais niyang makipag-away sa buong pamilya Gigabyte. Sinabi ni Kane na mas mabuti pang maayos nilang hawakan ang sitwasyon, kundi maaaring labanan nila ang buong pamilya Gigabyte, dahil darating na ang matandang lalaki, malamang nasa maikling panahon. Galit na galit si Taeyong dahil si Kane ang gumawa ng gulo, at ngayon gusto niya itong ipasa kay Taeyong. Ngunit hindi siya makapagreklamo dahil ang kanyang buhay ay nasa kamay ni Kane. Pagkalipas ng ilang hindi matukoy na oras, dumating si Chom Jacko, kasama ang kanyang mga mandirigma sa lugar. Galit na galit siya nang makita ang malamig na bangkay ng kanyang anak na may naipit na ekspresyon sa mukha. Tinanong niya si Taeyong, ikaw na inspector, bakit patay ang aking anak? Tumugon si Taeyong, siya ay binitay. Tinitigan siya ni Taeyong habang nanginginig sa galit. Sinabi niya kay Taeyong na kahit na siya ay isang inspector, dapat sana'y sinuri niya muna ang krimen bago isagawa ang isang walang katarungan na execution. Sinabi ni Taeyong na ang anak niya ay umamin na nakipagsabuatan sa kulto ng demonyo. Nabigla si Chom sa narinig, ngunit pinanatili niyang maayos ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Taeyong na tumahimik. Idinagdag pa ni Chom na hindi lang niya pinatay ang kanyang anak, ngunit ngayon ay sinusubukan pa niyang ipasa ang kasalanan sa kanya. Sinabi niya kina Taeyong at Kane na wala sa kanila ang makakaligtas. Agad na hinugot ng mga gwardya ang kanilang mga espada. Iniutos ni Chom na patayin ang dalawa, ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, humakbang si Taeyong at naglabas ng enerhiya mula sa kanyang paa. Sa isang hampas lamang sa lupa, napatumba niya ang lahat ng gwardya nang hindi sila pinapatay. Sinabi niya, alam ng lahat dito na ang disipulo ko ay nakonsumo ng Demon Cult's Elixir o ang Blood Demon Essence. Ngunit kanina lamang, pinatawag ni Sheikh ng pamilya Gigabyte ang aking disipulo at sinabi na ang pamilya Gigabyte ay nakakuha ng lihim na teknik para ganap na masipsip ang Blood Demon Essence at inaalok na dalhin siya sa pamilya Gigabyte. Nagalit si Chom at sinabihan si Taeyong na itigil ang mga kasinungalingan, ngunit hindi nagsalita si Taeyong. Sa halip, tiningnan niya ang dalawang gwardya ni Sheikh. Hindi makapagsalita ang dalawa dahil alam nilang nagsasabi ng totoo si Taeyong. Sinabi ni Taeyong na bilang inspector ng alyansa, tinatanong niya ang pamilya Gigabyte, paano napunta sa inyong pag-aari ang isang lihim na manual ng kulto ng demonyo? Bakit ninyo itinatago ang napakadelikadong tekstong ito? Paano mo sagutin, Chom? Natarante si Chom dahil alam niyang may katotohanan ang sinasabi ni Taeyong. Kaya sinabi niya na may maling pagkakaintindi. Sinabi ni Taeyong sa mga tao ng pamilya Gigabyte na pakinggan siyang mabuti at gawin ang kanilang desisyon, tututulan ba ninyo ako at mabuhay bilang isang pamilya na nagtaksil sa alyansa ng Marshall? O makikipagtulungan kayo para malinis ang inyong pangalan mula sa mantsa ng pakikipagsabuatan sa kulto ng demonyo?